Ang unang pagsasalang-alang kapag isinasalang-alang kung i-export o hindi ay ano ang mga benepisyo. Pagkatapos nito, maaari mong isipin na kahit na maraming mga benepisyo, ang mga hadlang at kahirapan ay napakalaki. Gawin natin ang mga bagay ng hakbang-hakbang. Sa presentasyong ito ay paliwanag ko pa kung bakit dapat mong isaalang-alang ang pag-e-export. Sa susunod na video, ilalahad ni Ian ang mga dahilan kung bakit ang internasyonal na kalakalan ay hindi kasing problema tulad ng iniisip ng maraming tao. Ang mga hadlang at paghihirap na iyon ay hindi malulutas. Sa video na ito, itinakda namin ang mga dahilan kung bakit dapat mong isaalang-alang ang pag-export. Sa esensya, mayroong 6 na pangunahing dahilan. Ngunit upang magtakda ng mga inaasahan, walang magic wand. Kailangan mong magplano at maglaan ng oras at mga mapagkukunan upang maipatupad ang planong iyon. Narito ang 6 na pangunahing dahilan kung bakit ka dapat mag-export. Ang una ay pagbabawas ng panganib. Maaari mong makitang kakaiba na inilista ko ang pagbabawas ng panganib. Gayunpaman, bilang karagdagan sa pagbuo ng mga karagdagang benta, binabawasan ng mga pag-export ang iyong panganib sa negosyo. Kung ang isang market ay bumaba, may magandang pagkakataon na ang iyong iba pang mga merkado ay hindi bababa sa mananatiling stable kung hindi talaga tumaas. Pagbalanse ng mga schedule ng produksyon. Kung panapanahon ang iyong domestic product, maaari mo itong ibenta sa mga bansang may magkakatulad na season o mas mabuti pa na ang mga season ay magsisimula kapag natapos na ang season mo. Kung meron kang idle capacity para sa anumang dahilan, maaari itong i-redirect sa pagsuporta sa iyong mga pag-export, pagpapabuti ng economies of scale. Sa tumaas na produksyon at benta sa pag-export, makakamit mo ang economies of scale at magkalat ang mga gastos sa mas malaking volume ng kita. Binabawasan mo average gastos, unit pinapataas kabuuang kakayahang kumita, pagiging mapagkumpetensya, nagpapahaba siklo buhay produkto. Habang umuunlad teknolohiya, nagbabago panlasa, maraming produkto nagiging lipas, nawawalan kaakit-akit. Ngunit produkto ito maaari pahalagahan ibang lugar. Mahigit kalahati ekonomiya mundo hindi gaanong umunlad. Hindi nila kailangan o kayang bayaran ang iyong bagong modelo. Mas gusto nila ang mas nauna o ginamit reconditioned na produkto. Ipagpatuloy ang pag-export sa mga pamilihan na pinahahalagahan ang mga kalakal na hindi hinihiling. Mga pagbawas sa gastos at pagpapabuti ng iyong supply chain. Ang pagtaas ng dami ng produksyon ay maaaring makatulong sa iyo na makipag-ayos ng mas magandang presyo mula sa iyong mga supplier. Madalas kami ring makita na na-range mga produktong kailangan mo para sa iyong sariling produksyon o network ng pamamahagi ay matatagpuan sa ibang bansa sa mas mababang presyo at o sa mas mahusay na kalidad. Makakuha ng bagong kaalaman at karanasan. Ang pagpunta sa internasyonal ay maaaring magbunga ng mahahalagang ideya at impormasyon tungkol sa mga bagong teknolohiya, diskarte sa marketing, supplier at dayuhang kakompetensya. Makakatulong ang mga insight na ito sa domestic at dayuhang negosyo ng kumpanya. Siyempre, gaya ng sinabi ko, walang mangyayari maliban kung maghahanda ka, gumawa ng plano sa pag-export at maglaan ng kinakailangang oras at mapagkukunan. Ngunit tutulungan ka ng playlist na ito na magplano at maunawaan kung anong mga mapagkukunan ang dapat mong ibigay bago ka gumastos ng 1 sentimo. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin, huwag mag-atubiling gawin ito. Ang aming website at email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang insight sa pagpapalaki ng iyong potensyal na internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sinumang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. At kung mayroon kang anumang mga alalahanin na ang pag-export ay hindi para sa iyo, sulit na panoorin ang myth-busting video ni Ian. Ito ay nakalink dito mismo.